Walang maingay. Very kwento. Ate Helen, ubus na ang cheesecake. Cheese roll. Cheese roll. Basta may cheese. Si Ate Helen, matagal na panahon siya na tahimik lang, mahiyain. Tapos, nung ma-operahan siya, after nung tuwang-tuwa kami kasi malakas na yung boses niya, nakikipagbardagulan na rin sa amin. Tuwang-tuwa kami kasi ino-okray na rin niya si Kuya Boy. Dati kasi kung anong sasabihin ni Kuya Boy, tahimik lang siya. Pero nung nakikipagsabayan na siya sa amin. Yung sobrang sabi niyo mabait siya, talagang mabait siya kasi nakita ko nung maliliit pa sila mula kay rap-rap na pag umiyak sila, magigising, isa-isa umiiyak. Ang tagal niya rin pinapatahay. Hindi siya nagagaling. Nakakaano din kasi ang ano ko lang sa kanya yung feeling ng isang nanay na nung magkasakit na siya, sabi niya kay Totoy na mag-review ka kasi may quiz ka bukas. Yung nakaliga lang siya. Tapos pinilit ko ipakita sa kanya na sukada ng uniform para maaliw siya. Kasi ang sakit sa nanay na hindi mo na maasikaso yung anak mo. Ngayon yung ginagawa mo matagal na panahon. Yung gusto mo kasi hindi yung asawa mo, pero hindi mo na siya magagawa. Yung gusto mo makita at maalalayan yung mga anak mo kahit na kaya na nilang tumayo sa mga sarili nilang paa. Gusto mo pa rin sila tulungan na makabuo ng mga sarili nilang pamilya. Sa isang ina, ang sakit makita. Kaya pag uwi ko, sinat ko si Monique. Sabi, habang sinat ko siya. Kasi feeling ko, babae din siya katulad ng anak ko. Na palagi kong sinasabi din kay Pam, kahit na maging makatapos ka na maging professional ka, kailangan mong balansehin, maging isang ina, isang asawa, at saka anak. Kailangan mo silang huwag sabay-sabay. Kasi kahit na mahirap, kasi hindi mo yun makapantay. Hindi mo pwedeng pantayin yun. Mas lamang yung sa asawa. Kasi syempre mga anak namin, gagawa ng sarili buhay. Kaya yung mas sangka sa asawa. Kaya yun din sinabi ko kay Monique, na pipilit ko si mama niya na ang hirap na nakahiga ka. Gusto mo kasi kasuhin ang pamilya. Na ilang buwan siyang gano'n. Kaya pag dumadalaw sa kanya, ang bigat din sa loob namin na alam namin isang buong linggo siya ulit na nakahiga. Para ko naburing kapatid. Tulad nila, ng mga kaibigan ko. Kasi ang tagal na rin namin magkasama. Ako na siyang kapatid. Kaya yung lungkot, ramdam ko rin kung ano yung lungkot na nararamdaman ko. Kahit hindi kami magkadulo. Sabi ko nga kay Ate Helen, last nung nag-usap. Kasi, sabi ko sa kanya, okay lang yan, Helen. Ang tagal mo na rin naman na inalagaan sila, pinagsilbihan. Sila naman ngayon. Kaya okay na. Kasi kahit na i-alok ko sa kanya inaalok ko siya na punasan kita. Kasi ang init nga, wala pa nung punasan kita, huwag na daw si Monique na. Alam ko, nahihiya siya sa akin.
Kaya sabi ko kay Jan, hindi ko alam kung paano po ako makakatulong sa kanila kahit pa paano. Nahiyarin naman ako kumilos sa kanila kasi syempre baka maka-offend ako. Pero gusto kong makatulong kahit pa paano. Yung ano yung kaya ko na gawin. Yung sabi ko sa kanya, kasi parang makikita ko sa kanya na nawawala siya ng pinapalakas ko lang loob niya na huwag siya mawawala ng faith. Kasi sabi ko sa kanya, hanggang may buhay ka, wala kang magagawa. Magpapabuhay ka. Tapos sabi ko, siguro, ano na rin yan, ang bigyan mo rin ng chance yung mga nakapaligid sa'yo. Ibalik din naman sa'yo kung ano yung sakripisyo ibinigay mo rin sa kanila na matagal na tayo. Yun, mamimiss ko si Ate Helen. Yung gano'n siya, yung kahit na simple lang yung pinagsamahan namin, kasi nga, medyo tahimik siya. Kung hindi ko siya kulitin o kausapin, hindi naman siya makwento. Pero minahal ko siya. Minahal ko siya ng parang kapatid ko rin. B, ikaw na. It's your time to shine. It's your turn to shine. Ang daming volunteers, ha? Dati kanina ko nagkapulong kanina nagkapulong sa akin na gusto doon niya magsalita ko kasi hindi ko naman. Naka-nervous naman dito. Akala ko pag teacher ka rin, hindi ka nervous. Pag nandito pa yung pagkinig ang habang kasama. Dali po kasi hindi ako isa suot ko dahil nakapantang lang ngayon. Masyadong mahaba ang suot ko, sandali lang. Tataas natin. Hindi ako sanay na mahaba suot. Ano naman ako magsisimula Ate Helen? Ilagay ako sa alanganin niya sa YouTube. Ang hirap magsalita kay Ate Helen, paano pwede mauulang mo? Hindi ba kami nagkasama ni Ate Helen ng matagal? Lagi akong malayo sa kanya. Nung nasa Mindoro siya, nasa Pampanga. Ay, nasa Manila. Nung nandito siya sa Laguna, nasa Pampanga. Nakikita lang kami usually ni Ate Helen. Ano ba yan? Pasko. Pag gusto namin pumunta ng Pampanga, ay ng Laguna. Pero hindi ba nga siya nakavisit si Ate Helen sa Pampanga? Wala. Iisip ko yun kung nakapunta siya. At least pag umuwi ako, hindi niya alam yung bahay namin, ha? Sabay-sabay tayo nagka-COVID. Sabay-sabay tayo pumunta sa inyo ng January 1. Kailan yun? Kasama sa pinili mo? Oo, lahat tayo. Last year yun? Hindi last year. Ay, hindi last year. 2020. Last year, hindi siya kalakad. 2022. So, natin na nakalimutan ko na. Alam niyo, nahiya ako tumayo upo dito, kaya ngayon ko tumayo, umupo na lang ako kasi nahiya ako. Kasi, unang-una, kahit naman hindi kami nakasama ni Ate Helen, mahirap na exhibition kung dumarang magkasalita. Mahirap pala si Ate Helen, kahit nung
bata pa ako, nung wala pa akong asawa. Ay, nauna pa akong asawa. Di ba yan? Di ba yan? Huli-huli? Ay, nauna yata siya ng 1 year. Parang nauna siya ng 1 year, ang mga prank. Ay, Alam yeah. mo, sige, ito na lang totoo na to. Si Ate Helen, parang mas kapatid namin si Ate Helen kaysa Kuya Boy. Oo, kasi, hindi dahil si Kuya Boy kasi hindi yan talakibo talaga yan, hindi yan nakikipag-usap. Dati, si Kuya Boy, hindi nakikipag-usap yan sa kapatid. Si Ate Helen lang lagi nakausap namin. Alam mo, lagi sinasabi ni Ate Helen sa akin, pag tumatawa ako ng malakas, lagi ganun lang yung boses niya. Tapos pag pinagbibintangan siya ni Divine, si Divine ay, lagi, ganun lang sa Ate Helen kasi. Pero ang tumatak talaga sa akin si Ate Helen. Simbolo siya ng kabaitan. Walang tama yung, gusto kong ulitin yung sinabi ni Janjan kanina, walang masamang tinapay pagdating kay Ate Helen. Kahit sa mga anak niya, kung paano niya alagaan si Dave, kung paano siya magtiis kay Dave, kay Monique, kay Janjan, kay Rap, kay Kuya Boy. Ay, hindi ko nasabihin mo yun. Sinabi na kayo sa akin, kay Kuya Boy. Pero may secret. Pero siya yung nakita kong pinakamatiisin. Kanina nga nagsasalita si Rap, si Janjan, si Monique. Natakot ako biglang mamatay. Paano po namatay ako? Ay, ano sabihin ng mga anak? Sabi ko kanina, ayaw ko mamatay. Ayun na, nakatawa si Jo. Sabi ni Jo, Diyos ko, oo nga, problema. Ito magkakaroon. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin sa akin. Unang-una, ano kayang sasabihin ng mga anak ko? Kanina, actually, naiingit na kay Ate Helen. Kasi ang lagi sinasabi sa kanya, mabait. Ikaw. Paano kaya? Kaya pag-isip pa lang ng umaga, pumunta ang bahay namin. Ngayon ko lang na-realize, kailangan ko lang magpakabot. May chance. Kasi, totoo lang. Ay, Reka. Sa totoo lang. Sa totoo lang. And then, ano ko nga na-realize ko sa tayo, ano ba yung pala niya? Nakakatakot mamatay. Pag ganyan ang, di ba? Lahat ng maririnig mo, kaputi yan. Alam mo, Na-pressure bigla lahat. Parang gusto ko sabihin, di ba? Damay-damay. Kasama kami. hindi ba yung kinukurot-kurot ko sa mukha kanina? Paano kumakanta? Bago mo linisin ang bumis na bukas. At kinurot yung mukha kasi madumi yung mukha. Huwag kang titingin sa akin. Kinurot niya ako ng mas marami pala akong puti. Pero kidding aside, kayo mga laki, kayo mga kabataan, kayo itumulan ko yung Ate Helen. Ano? Tumulan kayo, pakamay kayo, ha? Ay, may clip. Agad ito ngayon, may klinga ang buhay. Hindi ako sanay talaga ng normal na isa. Pero ang buhay talagang may kling. Katakot nga ako eh. Ang dami ko nang nararamdaman yung dito na yung bewang ko. So sabi ko, hindi, yung bewang ko masakit. Eh, kaunting sakit naman sa akin. Kaunting sakit kasi sa akin. Ang laki na. Ano kaya? Ina-imagine ko 1 year si ate, 10 months si Ate Helen na nakahiga. Ay ako isang araw lang nalilalagnat, gulo ang bahay na. Hindi
maganda gagala kung nasa paligid ko. Ano pa kaya kung ako ang magganyan, Panginoon ko. Baka layasan na nila lahat ako. Pero napakaswerte namin. Bilang si Ate Helen ay naging asawa ni Kuya Boyet. Bumait din si Kuya Boyet. Hindi, diretso pa ba natin ito? Hindi, si Kuya Boyet naman ay mabait yan. Ano lang ito siya, man of few words. Talagang hindi yan Very clutch. salita palagi. Pero mabait din naman. Pero dahil naging asawa niya si Ate Helen, mas kumait. At tingnan niyo naman ang mga anak nila, si Mini. Nakaka-proud. Dati yung mga... Isa lang. Ganyan, no? Dati yung mga sitwasyon niya, mga ito. Tingnan niyo, nakaka-proud sila. Si Rafra, si Miss Janjan, Hello. si, What are your pronouns? si Kuya Day. Kasali tayo si Kuya Day. O, diba? Ang pogi-pogi na Day. O, lahat sila mababait. Nagmana sila kay ano, sa kanilang dalawa. Kaya tayo na kay Kuya Day. Mabait sila. Ay, hindi na rin nagkikaboyat. Tiyo. Ay, hindi ako nag-ulit ng inasabi ko. Panoorin mo na lang, Ere. Ay, nakatalas may buwan sa loob. Lolit, tanggalin mo ang video sa akin, nahiya. Ikay si Mary. Huwag kayo pupunta dito sa harap kasi naka-video. Pag nagkamali kayo, lahat na sasabihin nyo, uulitin nyo. Hindi ka rin papakita sa incident. Pero, Ate Helen. Nakakalungkot si Ate Helen na kahit na malayo kami, kahit na, alam nyo, nung pagdating, di ba hindi niya ako pinatawag? Kasi nakalimutan niya ako. O, alam nyo, hindi naman kailangan tawagin para pumunta. Pero kasi may kasi kami magkakapatid. Nung naalaman ko na, Diyos ko po, parang, parang talagang hirap na si Ate Helen. Tinawagan ko na si Jo. Sabi ko, punta na tayo doon. Eh, pinapaayos niya si Sakyan. Sabi ko, paayos na sa Sakyan. Bakit hindi na natin makabutan? Eh, siyempre, alas 12, mag-alas 12 na yun. Maya-maya naman nandiyan si Jo. Tapos, alam niyo, pagdating ko, tuloy ako lang naman dito karating kasi traffic man eh. Alam niyo, pagdating ko, sabi kasi nila, hindi na daw siya nag-response sa mga ano. Tapos, pagdating ko, sabi ni Monique sa kanila dyan, si Tita B. Ay, Diyos ko, kinuha niya yung kamay ko. Sabi niya, minulat niya yung mata, sabi niya, B, sorry, hindi kita na-text. Ay, ba't yun na sinabi mo? Sabi ko, hindi naman. Naisip ko, sabi ko, si Ate Helen, napaka-ano. Inisipan na niya lahat. Inisip niya lahat na kahit na naman din niya nakalimutan niya ako actually. Gusto ko sabihin, ba't mo ako kinalimutan? Kaya nakawa na ako, nahana ako ng, sige na, huwag mo na sabihin yan, nahana ako. Pero, ramdam mo, yung pagsabi pa lang niya na gano'n na, ramdam mo na yung pagmamahal niya bilang kapatid. Actually, hindi ko naman naramdaman na si Ate Helen hipag ko yan. Hindi ko yung naramdaman na hipag na. Ang talagang, ay, kay Ate Fitch naman at kay buhay pa si Ate Fitch. Kay Ate Nakalimutan ko ay tatlo yung mga sa'yo. Ano ba kayong ano natin? Hala. Tatlo ba ga? Tatlo ba kayong lipag natin? Patay. Ano? Ay,
Uy, Ate B. Uy, sulat. Ayun, salita mo ako dito. Hindi. Hindi ko naman nararamdaman na, personally, hindi ko nararamdaman na lipag sila. Actually, mas nararamdaman ko mas kapatid ko sila. Oo, lalo na si Ate Beth pag nagmamarites. Si Ate Amy, yung dami mo kinuha Ate Amy, pero hindi ko sasabihin niya yun. Pero okay lang tayo dalawa. Oh, si Eds talaga ano din yan. Kaya lang, kasi paborito ko ni Tito. Kaya, alam mo na natin. Pero silang apat nga pa. Sabi ko tatlo, parang walo kami magkakaroon. Ay, pero, pasalamat ako at si Ate Helen naging parte ng pamilya namin na hindi mo siya kailangang pakisamahan. Siya mismo nag-blend sa amin kung ano ugali namin. Ay kami, iba-iba kami ng ugali. Ayoko sabihin mo ba pero, masubay ta kay Levi. Ay, oo, magpapakaluno kay Ate Jenny. Saka kay Ate. Pero, ay si Levi na, uwi niya. Parang patas lang kami ni Levi. So, patas na lang kami ni Levi. Pero, mas malaki ang puso ni Levi kaysa ako yata yung pinaka-outcast. Sorry, ne. Sa'yo pa ako napunta. Pero, gusto ko lang kayong masabihin sa last minute ni Ate Helen. Gusto ko lang din pasalamatan si Ate Helen na naging parte siya ng buhay namin. At tingnan mo, nakabuo sila ng ganyang mga anak. Alam ko, Kuya Boy, at kahit ganyan yan, masaya na rin siya. Para kay Ate Helen. Sobrang hirap na pinagdaanan ni Ate Helen. Masaya na siya. Masaya ka na, Kuya Boy? Okay. Nag-okay na siya. Ay, stop na daw! Sabi siya dito, may kasunod dito. Ay, ikaw na niyan. Jonas naman. Ay, waiting. Most requested. Ate Amy, may multa. Pinamay ko ka na din. Asa May multa ka na. Masaya na lang daw siya. At inuwi mo. Karin nila. Karin nila. Sabi ka lang, kaya hindi kami papayag. Ay, di ka. Mahirap yung ako. Di ni. Mga ni si Bea, mga naman si Bea. Mga si Ate Helen, ano na si Amy. Tingnan mo muna siya, Helen. Pagkwento lang dyan. Hindi ako maalam. Ako na ang ginawa mo sa akin. Mag-chika. Pangarapin mo muna kay Ate Helen. Ate Helen. Ano na? Wala naman tayong kasama. Nagagalit. Galit ki. Gugulat ka eh. Mahal na mahal ka namin sa pamilya. Walang may suporta sa iyo. Pasensya ka na. Pero malay mo balang araw. May mga nakumari naman. Dumating ka na swerte sa amin. Baka kami makatulong. Alam ko na ano rin kami at Eden. Kaya ako nung nabalik
Nabalitaan ko na ikaw ay naghihirap na. Talagang hindi ako nagdalo salita. Talagang nagpaalam ko kay Tawin kay Sergio. Masama talaga ako. Kahit ano nangyari, masama ko. Pumasama ka, lalo may gaya, ayaw niya. Sabi ko, masama ako talaga. Anong hirap? Nang mahirap. At Helen, alam mo yan, sinabi ko sa iyo. Pasensya ka na. Mahal ka namin at Helen. Sampo ng ating pamilya. Siya lamang, pinilitaan ako. Gusto ko lamang liwanagin yung sinabi ni Ate Amy na wala silang naitulong. Ang totoo, marami silang naitulong. Yung kanyang mga anak ay marami naitulong. Financially, at saka morally, at saka spiritually. Tawagin daw ma, Aida. Aida daw, sabi ni Ate Amy. Hindi ako tinawag Ate Amy, ay kahit ako natayo. Oo nga. Kaya mali yung extra mo. Ay, hirap sa akin pinagdaanan ko rin. Kay Ate Helen na tinuloy ko talagang kapatid. Parehas kaming additional sa family na pinakamamahal namin. Kahit na dumaan siya sa sobrang hirap, ramdam ko yung lahat ang hirap na pinagdaanan niya. Kaya personal ko yung nagsabi din noon na hindi niya pwedeng pabayaan dahil baka nga dumating yung na medyo naging delikado. Pero nandun na yung sitwasyon. Ang hirap ng meron isa sa kanila na may critical na karamdaman. Yung 10 months ni Ate Helen na bedridden, ay araw-araw may isipin na napakahirap tanggapin, lalo na nanay siya. Sa isang nanay na lahat ng bagay ay ginagawa sa buong pamilya. Torture sa isip, yung maghapang magtabog na isipin. Gusto nga tumulog pero hindi yan kayang matulog. Lahat ng pwedeng i-prepare para sa pamilya, iniisip na paano pag nawala siya. Noong time namin mag-asawa, at least kayo madami. Kami noon magkalayo na mag-anak. Solo ko yun. Pero gabay ng Diyos, kinaya ko. Mas lalong kakayanin mo. Yung ganitong sitwasyon, masaya pa. Pero after niyan, dadaanan nyo rin. Kaya nyo rin yung pasan niya. Lalo na kay Kuya Boy, asawa siya. Masaya yan sa harap. Pero pagkalikod natin lahat, iiyak yan. Kahit sabihin niya hindi iiyak. Ngayon, masasabi niya yan. Pero pag tahimik ng lahat, nakauwi ng lahat, pagdadalawa na lang kayong magkaharap o isa ka na lang sa bahay, lahat iisipin mo na hanggang sa pagtulog, pagising sa gabi. Hindi mo alam kung bukas ayaw mong harapin lahat ng paghamon sa buhay, lalo na may mga anak. Iko'y may tatlo na siyang nakaalalay sa lahat. Pero may isa ka pang isa na dapat alalahanin. At yun yung alam kong ayaw bitawan ni Ate Helen. Gawayan kay Dave. Kung dito lang sa tatlo, madali niya tanggapin. Pero since may maliit siya, ang bigat sa damdamin ng ina, naiwan ang kanyang kaliit na anak.
Kung sa bagay, at nakaalala yan hanggang sa paglaki yan ni Aaron. Pero physical, mahirap. Sa'yo mo nasa iyo yung pinakamabigat na responsibility. Kasi ikaw yung kapalit ng nanay sa bahay. Alam ko mahirap. Pero, lalo pa lang, lalo na sa kapalit mo. Kaya dati muna, alam ko may physical big pinagdadaanan. At sana ay maayos niyan dahil huwag damdamin. Kasi stress at depression ang kalaban pagkatapos nito. Idaan na lang ni Kuya Boy sa mga bagay na maaaliw siya. Pagtulungan natin ang family na i-divert yung discipline sa isang bagay na hindi na niya babalik-balikan yung mga hindi magandang alaala. Bulang tayong pamilya, tulong-tulong, walang naiiwan. At sa mga bata, sana pinali niyo. Kukusan ninyo ng tulong. Kaya tingin na sobrang hirap ng pinagdaanan. Sobrang hanga ako sa kanya. Kasi sa isang cancer patient, sobrang hirap nun at sakit. Pero never siya lumaing. Kumustahin mo siya, sagot siya, okay. Tsaka nakakapagtaka, halos hindi na niya makita yung letra sa cellphone. Pero buong yung natitext ako. Every time na magpapadala ako ng gamot, nagugulat ako. Sabi ko, akala ko pa hindi na ito nakakakita. Pero ba't buong-buo yung letra na lahat na ina-type niya. Kaya ako doon, ako kay Ate Helen sa pagharap niya dun sa hirap na dinanas niya. Sana ay makapahinga ka na. Wala nang hirap, wala nang sakit. Katulad noon na pinalaya ko si Papa na sabi ko kahit masakit, okay lang sa akin tanggapin. Huwag lang makita araw-araw na nadaing sa hirap at sakit. Gusto yun ko maging kasama siya habang buhay pero hindi nakakayanin. Kaysa sa makita siya araw-araw na kasama. Daig at hirap naman. Alam ko, mas pinapahirapan ko siya. Mas pinapahirapan namin siya. Kaya, nung time na tinawagan ko siya sa tele, sabi ko, okay na lumakad ka na. Kasi hirap na hirap ko yung katawan. Sana masaya ng ikaw. Alalayan mo na lang yung mga bata. Alam ko nandiyan ka lagi para sa kanila. At alam ko hindi mo sila iiwan. Masaya ka na sa piling ng mga magulang mo, mga kamag-anakan mo. At sa harap ni Jesus, alam kong nandun ka. Napakabuti mong tao, napakabait mong tao. Naging mabuti ang pagtigil mo dito sa mundo. Alam ko nagampanan mo lahat ng misyon mo sa pamilya mo. At doon, mission accomplish ka. Yan na. Kuya Boyet. Kuya Boyet ikaw. Ikaw na ate B. Yes, Kuya Boyet. Kuya Boyet ang huli. Sakit-sakit. Kasama lang sa salamat. Ikaw muna bago sa Kuya Boyet. Ikaw na. Ayun pa ang sabihin ko na sabi mo lahat. Okay, Panginoon ko. Nagalit pa nga. Nagalit. Nagalit pa sa inyo. Sinabi niyo na lahat na sinabi niyo Ay, si Kuya ay Johnny, hindi pa totoo lahat at talagang si Ate Helen talaga yung inspirasyon. Tuwing madalaw ako sa kanya yung bedridden na siya, hindi ko masabi sa kanya na huwag ka mag-alala Ate Helen,
Kasi kita ko yung sitwasyon niya, kita ko yung pagbagsak ng katawan niya, kita ko yung mga pagbabago, yung nawawalan siya ng paningin, na naduduling yung mga mata. Tapos yung pagdami ng bukol, yung paglaki ng mga bukol. Tapos yung paghina ng katawan niya. Paano mo sabihin sa isang may sakit na magdasal tayo para gumaling ka? Kundi ang sinasabi ko na lamang lagi sa kanya ay may himala. Kahit sa huling sandali ng buhay natin may himala. At yun yung talaga yung inanuhan ko pa rin. Hanggang sa huling sandali noong mamamatay na siya ay kasi bakit pink na pink yung labi niya? Rose pink talaga yung labi niya. Hanggang sa halos yung hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ay talagang inaisip kung ano ba Lord yung himala na abigay mo kay Ate Helen. Bakit talagang hindi namumutla yung labi niya? Ay kitang-kita ko naman na parang malalagutan na ng hininga. At ang totoo ay ako'y, sabi ko nga nito, ay alam mo, ako na ko konsyensya. Kasi inatanong ko siya, ano, kaya mo pa? Hirap na hirap ka na. Ang sagot niya lagi ay, pag tinanong mo, hirap na hirap ka na, oo daw. Pagod na ka na, oo daw. Pagod na siya. Gusto mo nang magpahinga? Oo. Ay, yung mga sagot niya na yun, ay ang sabi ko sa kanya, ano, ayusin ka namin ng tayo. Na ibig kong sabihin na aayusin ko siya ng tayo ay ready ko na yung pag nalagutan siya ng hininga ay maayos yung posisyon ng katawan niya. Kasi lagi siya nakabaluktot, nakaganyan. Paano naman po pag nalagutan siya ng hininga ay nakaganon, di anong galit niya sa akin? Hindi niya man lang ako inintindi, nakabaluktot ako, ay di. Kaya talaga yung pagkasabi ko maaayusin namin yung tayo mo, ay huo daw. Ay tapos ay talagang kahit naka-flat na ay samantalang yun ay kaunting flat ng katawan ay nahiyaw na sa sakit. Ay nung sinabi niya na yun na huo ay talagang bakit yun siguro tiniis niya. Pero siguro hindi niya rin kaya tiisin na hindi makahiyaw sa sakit. Kundi talagang wala na talaga. Kumbaga wala na siyang nararamdaman na sakit. Pero nandun pa rin yung mga huling hininga niya. Kaya nung nakita namin na 4 na oras na siya na naka-flat, na hindi na nakilos, ayaw na magpatagilid, dati tawag, di. Ay gusto magpatagilid kasi nangangalay, nasasaktan. Tapos yung last na tanawag niya, ate na siyang ate yung pala, si Monique, yung inatawag kasi tinanong ni Kuya Boyet, sinong ate? Ate Hele, ay Ate Belen, Ate Rita, o Ate Honor? Wala siyang imig, wala siyang response. Pero nung sinabi niya at si Monique, ay humuo siya. Ay pinagising namin si Monique. Tapos yun, pagkatapos na talaga nung moment na yun, ay oras na lamang talaga. Oras na pinila. At nandoon yung, makikita mo yung kanyang katatagan. Yung kahit sa gano'n siyang sitwasyon na kung ating na natin ay napaka-miserable ng kanyang sitwasyon for the longest time. Pero ang laki na naging impact niya sa buhay natin. Yung inspirasyon, nandun yung paghanga, nandun yung pag-asa, na kahit pala gano'n yung sitwasyon, kaya palang tiisin. At kaya niya tiniis ay dahil sa pagmamahal. Kasi mahal na mahal niya yung mga anak niya. Kasi mahal na mahal niya yung mga tao na tumahal sa kanya. At akala niyo ay sobrang bait niya. Mabait nga siya, pero ang dami niyang mga tiniis na sama ng loob. Nasasabi niya yun sa akin. Kaya siguro inatawag niya ako minsan kasi nakakapagbukas siya ng kanyang kalooban sa akin. Marami na siyang tiniis na sa manlo. Ba't hindi ako sobrang nakakahanga sa kanya? Hindi ko man lamang mahalata. Hindi ko mahalata sa kanya na siya ay masama ang loob, na siya ay nagatiis ng yung bigat sa dibdib.
Sa halip, ang inaano niya ay pag-unawa. Talagang aanuhin niya. Unawa lang, mga unawa. At wala ka talagang maano sa kanya na sabi ko nga niya, grabe ko naman ang tapang niya. Sobrang tapang niya kasi hinarap niya lahat yun. Kinaya niya yun. Samantalang tayo, ang lalakas ng katawan natin, yung mga pagsakripisyo ng kaunti, ay tayo reklamo na ng reklamo. Ay samantalang siya, ay tiniis niya lahat yun. So kumbaga yung buhay niya ay isang napakagandang halimbawa para sa atin. Minsan pag makakaranas tayo ng maraming mga problema, mga pagsubok, mga ano, ay pwedeng isipin natin si Ate Helen na ay, no, panahon nga na si Ate Helen, may sakit, sobra-sobra yung dinanas niya. Kaya ko rin ito. So, kumbaga, yung message na yun na nanggaling kay Ate Helen ay pwede natin gawing gabay sa ating buhay. At salamat Ate Helen doon sa inspirasyon na yun. Salamat sa buhay na ibinahagi mo sa amin. Salamat na kahit kaunti ay wala kang ipinadama na reklamo sa amin lahat kahit alam mo na marami sa amin ay nagkakulang sa iyo. Ang totoo ay nakukonsensya ako yung time na ikaw ay may sakit. Kasi alam ko naman na kung nandito ako nakasita ay atawagin mo ako mga tawagin. At hindi mo na rin naman hindi ko na alam kahit tayo na tawagin ko. Pero may kataon na nandun ako sa Mindoro. Nakukonsensya ako. Nahihirapan din ako isipin na may sakit ka na gusto kong tulungan ka. Pero ang layo. Pero dahil ipinagkatiwala ko ikaw sa Diyos. Kaya nandun pa rin yung bigis. Nandun pa rin yung commitment namin na kahit sa paanong paraan ay asikapin namin na makatulong. At naramdaman ko rin naman appreciation na nagmula sa iyo. Naramdaman ko na hindi ka naghanap. Naramdaman ko na lahat ay okay lamang sa iyo. At salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Next. Sila Ate Rita. Kuya Boyet. Walang maragat na po sa akin. Ay, tiga pa. Diyan ka na lang. Diyan na lang. Diyan. Ang galing niya si Ate Helen, talagang to the last minute ay gusto niyang mabuhay. Kahit hirap na siya ay nakakapag-text siya. Jenny, yung gamot ko, paubos na. Jenny, yung gamot ko, labang ako na lang. Tawag na naman ako kay Aida. Talagang ano siya, survivor, fighter, yun siya. At sana, katulad mo sinabi ni Bin. Sana pag kami naman yung nandiyan sa ganyan, Ate Helen. Sana pag kami naman yung nandiyan, magaganda rin yung masasabi sa amin. Kasi ito naman talaga yung punta natin. Talaga naman lahat tayo ay dyan ang punta. Pero sana naman nga magaganda rin yung masabi sa amin. Katulad ng sabi ni Bin. At dyan po natatapos ang ating pagpapaalam kay Ate Helen. Hanggang sa muli, Ate Helen, malaking na pa rin tayo doon. Baka meron pa gusto mo sa Pasalamatan mo, pasalamatan mo na nagtulong. Hindi nyo mga ay, parang mapasalamatan mo Kasi dito ba? Kuya Dave, ikaw ang kasunod ha. Ano yung sasabihin mo lang kay Mami? Ano yung sasabihin niya kay Mami? Ay, dito na lang ako. Dito na lang ako.
Si Joey ang pakalina. Kaya lamig na nga eh. Baka biglang bumawi. Bakit di ba pa yung pakikinig? Dili uwag, nagkasali ka si ate mo. Oo, umuot Ano, ata dito. Ako kasi ako ngayon ng tiga. Sinay ko lang naman talaga yun. Ay kasi, ako naman din ang una niyang inalagaan. Nung sa amin siya. Ano, grade 1. Mga grade 1. Mga ganun. Ako talaga yung una niyang inalagaan. Hindi yung mapagod. Kaya ako favorite ni Tia. Di ba ate naman yun? Tsaka ako din favorite ni Tia. See? Hindi, ano, sa aming magpipinsan kasi siguro, nakakatuwa yan si Tia eh, hindi yan masyadong mapagtiwala sa mga, lalo na pagdating kayo ng wedding. Pero kapag ako'y nagpaalam dyan, ano, pagpayagan niya agad. Yung walang hesitation. So, thankful ako na ganun yung trust na binigay sa amin. Sa aming mag-asawa. Tapos pag mga emergency calls, yung totoo, nakakatakot talaga. Hindi kasi talaga ako marunong sa emergency. Lagi ko sinasabi kay mama, o kaya kanina, sana mauna silang makarating doon. Kasi takot talaga ako. Hindi talaga ako marunong sa emergency. Kaya lang, talagang may mga times na ako talaga yung nauna. So, alam mo yun, yung hindi mo alam kung ano ina-expect mo pagbukas mo ng pinto. So, nagpapasalamat na lang din siguro tayo kay Lord na wala na tayong ganun emergencies. Kaya lang, nakakalungkot din. Kasi alam mo na kung bakit nawala yung ganun. Pero si Tia Helen kasi is, hindi ko alam, ang tawag niya kasi sa akin, Ate Gia, hindi ko naman yung kapatid. Di ba ano, ang tawag niya, Ate Gia? Ano ba, wala naman, mag-thank you na lang pala ako sa lahat ng mga hindi ko alam kung alam ni Tia or nung family nila. Pero nung time na naghahanap na kami na oxygen machine talaga, concentrator is, nangingina talaga ako sa aming mga pinsan. So, thank you talaga sa inyo. Lahat ng pinsan namin na may trabaho na, kahit si Jana. Jana, wag kang binigay mo. Dahil si Jana, may trabaho din kasi yan. Bunso ni Mami Helen yan. Lahat talaga yan sila nagbigay. So, kaya alam mo na yung nasabi ni Tia Amy na wala daw sila kahit anong yung family nila, hindi yung totoo kasi si Ate Tina, si Kuya Christian, yan. Hindi ko alam ni Tia, pero tumulong talaga sila dito. So, huwag kang magigilty na sasabihin mo na hindi kayo nakatulong yung family. Kasi hindi naman ito. Tsaka, ayan, thank you rin kay Tio kasi pinagkakatiwalaan kami kahit hindi naman kami kapatid. Kaya nung iuwi si Tia, nung dadaling kasi siya sa ER, nakakaawa yung itsura. Na nakasakay dun sa rooms ko. Kasi sabi ko, ano ba yan? Ilan kami dito na may sasakyan, ba't hindi sa amin nagkasya yung malaking oxygen kasi na yun? Nakakaawa siya tingnan dun sa rooms ko, nahirap, sobrang inyo. Kaya nung pauwi na, buti na lang sila Nino Beach. May nakuha silang maliit na oxygen. Kasi sabi ko, siguro naman, hindi okay lang na. Sabi na lang. Kahit yung mali-uwi niya sa bahay niya, i-comfortable siya. Napakahirap yung tingnan nung pauwi na. Hindi ko alam, sobrang pagod siguro niya sa ICU. Sobrang pagod niya talaga. Kasi kahit
sabi niya pag umuwi kakain daw siya. So, kumain. So, ayun. Basta ang ano ko lang dun sa mga anak ni Tia, nandito lang naman kami magkakapatid, nandito kami pamilya, sila mama. Extended na rin kasi na kapatid ko tong mga pinsan ko naman lahat naman sila. Pero medyo special talaga sa akin talaga yung mga anak nila Tia. So hindi ko rin alam kung bakit. Kasi siguro, nung walang-wala din kasi sa panahon, sila rin talaga yung tumulong sa akin. Hindi, I mean, oo, lahat naman ng family tumulong. Pero kasi sila yung kasama namin sa Palawan. Yung tipong, yung kikitain, yung kapag walang bata na kami, hahatingin pa nila yung ulam nila para meron. Kaya, sabi ko kay Charlie, mahal pa nila sa kanya. Kasi talagang pagdating sa kanila, manina ako. Kasi sila rin yung nandun. Lahat, alam ko naman lahat ng tiyahin ko nandun. Nung talagang nakakailangan kami. Pero sila kasi physically nandun. Na-witness nila kung gano'ng kahirap kami. Kaya, kahit ano, punta ni Pio sa akin, hindi ko talaga kaya ko. Kaya yun. Sana, kahit pa paano nabaramdam ko kay Tia, namin magkakapatid. Yung pasasalamat at yung pagmamahal. Yun lang. Si ate ay gusto niya sanang mag-join at magsalita kaso nasa work daw siya, kaya extend na lamang daw niya na namin yung appreciation doon sa inyo. Pagpasalamat at hindi naman dito matatapos yung lahat. Brave naman siya kaya sa kanyo sa atin. Yun lang. May si Kuya Dave, dalang din. Kuya, sabi mo na I love you, I love you, mami. O yan, edi tayo ngayon ay magpantay na lamang kay Mami Helen hanggang sa maihatid sa bukas. Kanya-kanyang diskarte, yung inaantok ay pwedeng sumundan